Hello guys, magandang gabi. Welcome back dito sa ating YouTube channel, dito sa TTV. Ang topic natin ngayon ay about sa anxiety, kung paano ko ito na-overcome. May mga video ako na nagawa last year siguro yun. Kwento ko doon yung mga ibang detalye kung paano ko ito nalampasan. At syempre ngayon, ah doon sa mga hindi pa nakakapanood, ulitin ko kung paano ko ito na-overcome. Actually, madali lang ito. Unang-una, ang anxiety, isang takot na nagiging chronic para sa ating kalusugan. Kapag kadalasan nakukuha natin ito kapag nagkaroon na tayo ng primary na karamdaman. May mga unang karanasan sa iba't ibang mabibigat na karamdaman. Marami sa atin ang nagkakaroon ng ganitong kondisyon kapag nagkakaroon ng yung tinatawag natin na nagkaroon tayo ng kondisyon, yung na-trauma tayo. Ano yung salitang na-trauma kung alam nyo yung o napapakinggan nyo yung trauma. Yun kapag gano'n, nagiging trigger para lumabas yung sakit na anxiety. Ako, hindi ko malilimutan na nag-umpisa yung anxiety na nauwi sa pag-panic attack dun sa sakit ko na GERD. One time, inatake ako, nag-iisa ako sa isang pangpasaherong bus. Naranasan ko yung panic attack. Nagpatigil ako sa isang tapat ng hospital at nag-check up na ako. Doon nagsimula, sa GERD. Marami din naman yung mga ganyan na may diabetes, may kidney problem, may high blood. Kasi kalimitan nakaka-trauma dyan yung hilo. Yung hilo. Ang anxiety kasi may kasamang hilo yan. Para kang nalulula o para kang nabibertigo. Tapos, para kang pakiramdam mo, high blood ka, kahit hindi naman. Nagkakaroon ng problema sa paningin, lumalabo yung paningin sa oras ng may atake ka ng anxiety, nanghihina yung tuhod mo, halos hindi mo kayang ihakbang ang paa mo, halos hindi mo kayang igalaw ang kamay mo, halos buong katawan minsan hindi mo na siya maigalaw at nagkakaroon ka ng parang kuryente sa buong katawan mo. Ang ginagawa dyan ng iba, hinihilot ng alcohol para mabawasan yung panic attack. Panic attack kasi yun, dahilan yun ng anxiety, ng takot. Mahirap katulad ng mga nararanasan nyo. Nangyayari ito kapag may mga nararamdaman tayo sa ating katawan. Sabi ko nga doon sa nakaraan, kahit yung simple lang, katulad yung example ko sa inyo noon, isang ingron lang, kapag malakas yung anxiety mo, magpapanik attack ka. Simpleng-simple lang. Ang may papayo ko lang sa mga hindi pa nakaka-overcome ng sakit na to. Ako kasi, masasabi ko na overcome ko na to. Isang paalala pala ha, yung may mga sakit na anxiety, pwede nyo siyang i-apply na as a PWD. Meron akong mga kilala na nag-apply as a PWD. Ang kailangan lang ay certification ng physician na may anxiety attack may anxiety ka. At kapag nakakuha ka ng certification na, pwede mong dalhin sa munisipyo, sa city health o provincial, yung municipality health para may assess kayo
at magkaroon kayo ng ng ID as a PWD. Kasi yung case na may anxiety, mahirap 'yan sa mga mga pila-pila, tsaka yung katulad ng mga department store, pipila ka na mahaba, bayarin sa mga kuryente, tubig, bangko, sasakay ka sa mga pampublikong sasakyan, pila talaga diyan. Kaya pinapayagan na maging PWD yung isang tao na may anxiety. Trigger kasi yun, kapag ka pumila ka, nararanasan mo yung hilo, yung para kang mabubuwal, matutumba, nakakaramdam ka ng masusuka, sakit ng ulo, basta yung panghihina, ang pinakamahirap diyan yung nanghihina ka na parang nagko-collapse ka. Yun nga, unang-una kaya ko sinabi yun, kasi babanggitin ko na kailangan mo magpa-check up. Kasi ang mahalaga sa may sakit na anxiety, yung paliwanag ng doktor. Kasi kalimitan sa may anxiety, hindi yan basta naniniwala kung kani-kanino lang. Ang mahalaga sa kanila, doktor. Naging karanasan ko yan. Kaya nga kapag umaatake yan, ang nasa isipan natin, may sakit tayong kakaiba. May malubha tayong hindi nakikita sa ating katawan. Ang gusto lagi natin, magpa-admit sa hospital. Laging isusugod sa hospital. Karanasan niya ng maraming nanonood sa akin ngayon na may GERD. Pagdating mo sa hospital, hindi ka naman na-admit. Kalimitan hindi na-admit. Na-admit ka lang diyan kapag ang dami mo talagang complaint, pero kapag kilala ka na ng doktor, hindi ka na rin ina-admit kasi ginagawa kang outpatient. Tuturukan ko lang niyan ng gamot mo talaga na liquid form yung banturok, tapos mamaya-mamaya papalabasin ka na dahil alam nila na panic attack lang yon. Ganun kasi yung may sakit na anxiety. Kaya minamarapat na kung talaga ang hirap, pumunta ka sa isang psychiatrist. Psychiatrist din pala yung magbibigay ng certification. Yun, kapag ka ganun, may assist ka nila. Ako ganun eh. Pero hindi ako sa psychiatrist na punta. Naniwala ako doon sa doktor na sa aking gastro. Kasi nga pabalik-balik yung sakit. Sinabihan ako, kinausap niya ako ng masinsina na ang problema ko hindi sa gastro na. Ginagawa daw nila ito sa maraming naging pasyente nila na binibigyan ng gamot pang relax para doon sa anxiety. Yun yung ginawa sa akin, binigyan ako ng gamot. Kung nahihirapan kayo sa sakit na anxiety, pumunta kayo sa doktor, bibigyan kayo ng gamot. Alam niyo yung ginawa ko doon sa gamot, mga idol. Kasi nga, natatakot ako na ang dami ng gamot na iniinom. Hindi pa ako ng prevention specialist, wala pa akong idea na ang gamot nakakasira. Alam ko ang gamot nakakagaling ng mga panahon yun. Hindi ko alam na may mga side effect talaga. Pero natatakot na ako doon dahil sa dami ko nang ininom ng gamot. Bata pa lang kasi ako may sakit ang kidney infection. Kaya, ayun, nung alam ko na ang dahilan nung mahirap na mga kondisyon ko ay hindi na yung sakit ko talaga, anxiety. Sinearch ko yung anxiety, ano ba yung anxiety. Tapos, pagkatapos nun, sinearch ko naman kung ano ba yung sakit ko. Doon ko nakumpara na yung nararamdaman ko, isang hunyang sakit, isang balat kayong sakit, hindi totoo. Dala lang ng ating kaisipan, ay isipan, dala ng mga takot na may trigger na pumapasok sa akin as meron nga akong sakit. Kayang i-kondisyon ng katawan, kaso nga lang, yung konting nararamdaman ko, itinatransfer sa takot. Yun yung nangyayari sa sakit na anxiety. Ang ginawa ko doon sa gamot na binigay sa akin, kahit saan ako pumunta, lagi kong dala-dala. Tapos kapag umaatake anxiety, tinitingnan ko lang siya. Iniisip ko na
hindi delikado yung sakit ko, kaya kong tiisin kung talagang hindi ko matitiis, iinumin ko yung gamot ko. Basta ang alam ko meron akong kakampi kasi dala ko yung gamot. Yun yung lagi kong nasa isipan hanggang sa na-overcome ko yung sakit. Ano, kasi nasa isipan ko na hindi naman delikado yung sakit. Hindi naman malala yung sakit. Yung haba nga ng panahon na may sakit ako ng GERD, wala naman nangyari sa akin masama. Ano, yun yung lagi nasa isipan ko. Kapag kami naramdaman akong bumigat yung ulo ko, kumakal yung may noo ko, iniisip ko, anxiety lang to. Yun. Nasanay na ako sa ganun na pag inisip ko yun, maya-maya, nawawala, nababago. Tapos, continuous yung laboratory ko minsan, may schedule na ako dyan para makita ko kung normal pa rin yung laboratory test. Actually, ganun naman yung may sakit na GERD. Kalimitan normal, lalo na yung may anxiety. Ang dahilan lang ng sakit na nararamdaman natin, yung takot. Ganun yung ginawa ko. Basta't ang mahalaga kung hindi mo pa kaya, kung nalilito ka pa, magpagamot ka. Tapos, mahalaga pa rin yung prevention. Lagi kong isinisingit ang prevention kasi ito yung pinakamahalagang ginagawa natin. Siyempre, yung prevention para ito sa mga wala pang sakit. Para hindi sila agad-agad magkasakit. Pero yung katulad nating may mga sakit, kailangan din natin ng prevention para tumibay yung ating pangangatawan at hindi tayo basta tatamaan ng sakit na ikatatakot natin. Alam niyo ba ang may sakit na anxiety? Isang chronic din yan. Chronic disease din ang anxiety. Hindi siya nagagamot. Ito ay minamanage. Namamanage. Yun nga yung sabi sa akin ng doktor ko kaya hindi ako apply ng PWD. Kasi na-overcome ko na daw yung sakit anxiety. Inaya ko na-overcome ko na, hindi ako binigyan ng certification. Kaya, ayun. Pero hindi dahil na-overcome na natin yung sakit anxiety, hindi mo na nararamdaman. Ako, may mga time na natutulog ako, bigla magigising ako. Ito nang na-overcome ko na. Nagigising ako na nagpapanic attack ako. Pero napakabilis lang mawawala yung panic attack, mawawala yung anxiety. Kasi maano sa isipan ko, ano lang to, may naramdaman lang akong kakaiba sa katawan ko, nagpanic lang ako. Nawawala na agad yun. May ganun din na nasa trabaho, biglang mararanasan halimbawa, sumobra yung kain ko, syempre may sakit akong GERD, pero na-overcome ko na. Pag nasobrahan yon, nakakain ako ng trigger, mag-acid reflux, magkakaroon ng konting problema sa kalusugan, sa katawan ko, magpa-panic attack yung mararamdaman ko na may kakaiba, may panic attack sa loob. Normal, inom lang ako ng malamig na tubig yung medyo hindi siya normal na temperature, medyo malamig. Maya-maya, okay na. Ilang mga kaibigan, sana kahit pa paano nakatulong ako sa mga may anxiety dyan. At huwag kayo matakot kasi kapag tuloy-tuloy na hindi nyo tinanggal yung takot, dyan kayo magkakaproblema kasi tuloy-tuloy kayong iinom ng iba't ibang uri ng gamot na delikado sa ating kalusugan. Bye-bye at God bless you.